Isang magandang umaga sa bawat isa, saan mang bansa, anuman lipi, anuman lahi. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa bawat isa. Kasi po dito sa kinalalagyan ko ngayon, umaga po o tanghali. Malapit na magtanghali. 11 plus lang po. 11 something, 30, 11, magto 12 na rin po, magtatanghali na. Sa umagang ito, ako po ay magsishare ng salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, ang isishare ko pong salita ng Diyos ay sa awit o Psalm 119, chapter 119, verse 105. 119:105. Sabi doon, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Pero bago po ang lahat, tunay nga na kailangan natin manalangin, hingin natin ang presensya ng Diyos na may likha sa atin, na magbigay sa atin, ang Diyos na lumikha ng buhay mo, buhay ko, buhay ng lahat ng tao, ng Diyos na may hawak sa buong sanlibutan, na may Diyos na mabuti sa lahat ng oras. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay na bigay mo at kaloob mo. At higit sa lahat, salamat na pinagpala mo kami palagi. Na sa pagising pa lang namin sa umaga, mayroon na kaming hininga o may buhay pa kami. May hangin pa kaming pinagkaloob. At salamat din po sa lahat ng mga pagpapala. Lord God, ako'y magsishare ng banal mong salita. Iniling ko at inihingi ko sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Sa bawat po makapanood ng video ito o makaparinig sa salitang ito, pakihipo mo po Ama ang kanilang puso, pakihipo mo po ang kanilang isipan. At higit sa lahat, dakilang Diyos, inihiling ko na may itatanim ito sa matatabang bahagi ng kanilang puso, sa bawat puso ng bawat isa makakakinig ito. At ito po ay gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa. Marami po nawa na buhay na magbabago sa pamagitan ng banal mong salita at sa pamagitan din po ng banal mong salita, Ama. Maraming magbabalik loob, tatanggapin ang bugtong mong anak na si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, bilang Hari, bilang Panginoon, at tanging tagapagligtas, tanging daan, tanging katotohanan, at tanging buhay ng bawat isa na nanirahan dito sa mundong ito. Salamat Ama sa kabutihan mo. Salamat Ama sa iyong pag-ibig na walang hanggan. At higit sa lahat, salamat sa isang malaking pribilehyo, Ama, na ibinagkaloob mo sa akin na isishare ko ang iyong banal na salita. Lord, sa pamagitan nawa nitong banal mong salita na isishare ko sa pamagitan ng YouTube, marami nawa ang buhay na magbabago, makakilala sa Panginoong Jesucristo. Marami nawa na buhay matanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Hari, bilang Diyos at bilang Panginoon sa bawat isa. At marami nawang makakakilala o nais pang makakilala sa bugtong mong anak na si Jesus. Lord, i-bless mo po Ama ang banal mong salita na magiging liwanag ito sa buhay ng bawat isa. Ay, sorry po. Gawin mo at inihiling ko rin po Ama, gawin mo itong matabang abuno spiritual na buhay ng bawat isa. Salamat po Lord at may tatanim ito sa matatabang bahagi ng puso ng bawat isa at higit sa lahat, magiging malalakaran nila ito, magiging magiging manual ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po. To you alone all the highest praises, glory, honor, and thanksgiving, Father God. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen po. Isang magandang tanghali, umaga, hapon, o gabi sa bawat bansa, saan mang dako ng bansa. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay salita. Ang sabi doon, salita mo ay isang tanglaw, sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ano po ba ang salita ng Diyos? Amen.
Purihin po ang Diyos na buhay. Sabi dito, salita mo isang tanglaw na sa akin at patnubay. Isang tanglaw. Pag sinabi pong isang tanglaw, may liwanag. Sa pangalawa, liwanag na tumatanglaw sa landas kong dara. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Totoo nga po sa buhay ng bawat isa. Palaging mayroong pagsubok, mayroong dinadaanan, mayroong kadiliman. Hindi po maalis. Hindi po maalis sa buhay ng bawat isa o sa buhay ng tao na nakatira dito sa mundong ito. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, salita daw niya, ang salita mo isang tanglaw na sa akin at patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kapag alam mo ba ang banal na salita ng Diyos, ito po magbibigay ng liwanag sa buhay natin. Kung halimbawa, gusto ba natin na lumakad tayo sa kadiliman? Hindi po, di ba? Gusto ba natin na palaging nasa kadiliman ng buhay natin? Hindi po, di ba? Kaya po, ang salita ng Diyos ay isang liwanag sa buhay natin. Ibig sabihin, kung ayaw natin ng kadiliman sa buhay natin, nariyan po ang salita ng Diyos. Nagsasabi, nariyan pong salita ng Diyos na isang tanglaw, liwanag na tumatanglaw sa landas na buhay natin. Amen. Ang salita po ng Diyos napakahalaga sa buhay natin. Kung sino man sa tao na hindi ayaw magbabasa ng salita ng Diyos o ang Biblia, ngayon po sa oras na to, hinihikayat kong lahat na makarinig o makapanood ng bidyong ito na please, pag-aralan nyo, basahin nyo po ang salita ng Diyos. Sa pamagitan po ng salita ng Diyos, maraming sa buhay mo ang mababago. Sabi doon sa John 14:6, sabi niya, Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life. Kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kung sinasabi mo na ikaw Kristiyano, kung wala naman ang salita ng Diyos sa buhay mo, hindi po ikaw totoong Kristiyano. Nararapat po na pag-aralan mo rin po ang banal na salita, sapagkat sabi nga, Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life. Sabi dito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas mo. Ang salita ng Diyos, ang salita ni Jesus ay magiging liwanag, o ang salita o ang Biblia, magiging liwanag ito na tatanglaw sa buhay mo upang ikaw, ako, tayong lahat ay hindi magkaroon ng kadiliman sa buhay natin. Sapagkat kung hawak mo ang salita ng Diyos, hindi ka po malilikaw, hindi ka po malilihis ng landas. Sapagkat ito yung magiging manual mo. Sabi dun sa Amen. Matthew, sa unang Matthew, pakibasa na lang po ninyo. Kasi kung babasahin pa natin, mahahaba. Pero kung basahin natin, okay lang. Maligtas ang nakakaalam sa katotohanan. Sa Matthew, sa 1 Timothy 1 Timothy 2, chapter 2, verse 3 and 4. 1 Timothy chapter 2, 3 and 4. Mas maganda po basahin natin. Parang unang Timoteo, para maliwanagan po tayo. Unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4.
Amen po. Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Sabi dito, Amen. Chapter 3 and 4. Chapter 2 verse 3 and 4. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat nakialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. Amen. Amen po. Ibig sabihin, walang tagumpay, walang kaligtasan ang buhay mo kung alam mo na ang salita ng Diyos. Kung alam mo na ang salita ng Diyos, o alam mo na, tinanggap mo na si Kristo, kung hindi mo pa rin po alam ang salita ng Diyos, paano ka naman? Amen. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Isa lang po ang pinaka-source o nais na ipahatid dito ng banal na salita ng Diyos. Ipinaliwanag dito na ang salita ng Diyos ay tanglaw at patnubay ng buhay ng bawat isa. Ito'y liwanag. Nagbibigay ng liwanag o itong liwanag na ito, ang liwanag ng salita ng Diyos, ay magliliwanag pa ito sa buhay mo. Makakaalam ka ng mga katotohanan. Malalaman mo ng maraming katotohanan upang ikaw ay magiging mabuting kawal ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, marami po sa tao na sinabing tinanggap na Panginoong Hesus sa buhay natin. Kailangan po dito yung relationship mo sa Kanya, sa ating Panginoon, ay magbe-base, ang application nito ay ang salita niya. Ang salita ng Diyos, ito yung magiging liwanag sa buhay mo. Amen. Liwanag na tumatanglaw. Liwanag na nagbibigay ng tamang daan, at ang lahat ng madidilim ng buhay mo ay magiging liwanag pag hawak-hawak mo ang salita ng Diyos. Ang sabi doon sa 119:11, chapter 119 verse 11, sabi doon, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ano po ang kautusan na sinasabi dito? Ang kautusan ng Diyos ay itong banal niyang salita. Ang banal niyang salita ay ito yung salita na niya na nais ng Diyos na i-imprint sa buhay natin o susundin natin, magiging manual sa buhay natin na siya nating lalakaran. Kapag sinabi mo pong tinanggap mo na ang Panginoong Hesus sa buhay mo, hindi ka naman sumusunod sa nais niya, sa kautusan niya, sa salita niya, kung ano ang sinabi ng salita niya, wala rin pong saysay. Wala rin pong saysay. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, subukan po natin. Try po natin na pag-aralan,
makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Liwanag po ang ating hinahanap sa buhay natin. Kung ang buhay mo palaging madilim, ang Diyos at ang salita niya ang kasagutan sa buhay mo. Salita mo'y isang tanglaw, haliwa, na sa akin ay patnubay. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, siya'y tanglaw sa buhay natin, siya'y liwanag sa buhay natin, na magpapatnubay sa atin, liwanag na tumatanglaw sa buhay o sa landas na ating daraanan sa buhay na ito. Nawa sa isang maikling pangungusap na ito, bibigyan natin ito ng malaking halaga sapagkat ayaw natin ng dilim, ayaw natin ng kadiliman. Kung ayaw natin ng kadiliman ng buhay, ang kasagutan diyan ay ang salita ng Diyos na magbibigay ng liwanag, magbibigay ng tanglaw o magbibigay liwanag na tumatanglaw sa buhay ng bawat isa. Nawa po maikli man ito, loobin po ng Diyos. Gusto ko po magtuloy-tuloy isishare ang salita ng Diyos sapagkat ako po isang patutuo sa buhay na binago ako ng Diyos at kailangan kong ishare itong pagbabago na ito sa pamamagitan ng banal niyang salita. May isishare ko ang mabuting balita sa buong mundo, hindi lang sa isa, hindi sa dalawa, o hindi sa tatlo, sa lahat ng tao sa buong mundo upang makakaalam ng katotohanan. Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is life. Sa mga hindi pa po tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo. O kung kayo sinasabi niyo na ayaw niyo sa born again, hindi po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang born again hindi po isang relihiyon, kung hindi isang relationship mo sa Panginoong Jesucristo. Kailangan kang ipanganak muli upang makakaalam ka ng katotohanan, upang malalaman mo kung ano ang salita ng Diyos, at upang ito'y magiging tanglaw at liwanag na magbibigay ng tanglaw sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Nawa sa maikling salita na ito, sa awit 119:105, magbibigay ito ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Magbibigay ito ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman, at higit sa lahat, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin bilang ating Diyos, the Redeemer, ang tanging daan at katotohanan at buhay, at ang tanging kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa bawat isa. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, salamat sa mga subscriber ko. Mega love shout out sa lahat ng subscribers. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ang Joselito TV, o mayroon pang isang Lito Vlog, paki-subscribe po ninyo. Please subscribe, like, share. Pakipindot na rin po ang notification, yung bell, nandyan yung bell. Pakipindot mo yung bell at pindutin mo yung all. Makakatanggap po kayo ng mga notification pag tuwing mayroon ako mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa buong mundo. To God be the glory. Salamat. Isang mapagpalang umaga, isang mapagpalang hapon, isang mapagpalang tanghali, o isang anumang gabi man, isang mapagpala po sa bawat isa. God bless everyone. God bless all. To God be the glory. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Nawa marami sa pamamagitan nito, maraming buhay sa pamamagitan ng salita na ito na sa awit 119:105 o Psalm 119, chapter 119, verse 105. Marami nawang buhay ang magbabago. To God be the glory. Maraming salamat po.
Pagpalain nawa tayo ng Diyos na may kapal sa lahat ng buhay natin. Inihikayat ko po ang bawat isa. Magbabasa tayo ng banal na salita, makikinig tayo ng banal na salita. Yung mga preaching po dyan, marami po tayong mga aral na matutunan. Salamat po. To you alone, Lord Jesus, the highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and power of the Holy Spirit. Salamat po. Love you all.